And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Isang Chinese national ang nahuli ng ating mga kapulisan dyan sa isang apartment sa bayan ng Taguig mga kapatid, na meron di umanong mga high-powered na kagamitang pandigma na natagpuan itong ating PNP sa loob mismo ng kanyang apartment mga kapatid. Naku po. Ang tanong dito mga kababayan, paanong ang isang Chinese ay nagmamay-ari ng mga high-powered na armas sa loob ng kanyang apartment? Ano po ba ang pakay ng Chinese na ito? At hindi lang yan guys ha, itong Chinese na ito ay nagmamay-ari din ng isang sports car na nagkakahalaga ng 15 to 30 million pesos. Sana all. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kababayan. Leia, ano-ano pa ang mga nakuha sa suspect? Bakit daw mayroon siyang matataas na kalibre ng armas? Magandang pali sa iyo, Ella. Kasama nga sa nakuha dito sa Chinese national ay ang caliber 5.56 rifle, M4 carbine, dalawang magazine para sa caliber 5.56, 36 na piraso ng bala para sa 5.56, 6 na bala rin para sa 9mm. Mayroon ding mga airsoft rifle na M16, airsoft pistol, Gamo tactical scope, 2 granada. Mayroon ding tactical vest, tactical helmet na mayroong markings o tatak na China. Magtataka ka na lang talaga mga kababayan, paano ang isang Chinese ay nagmamay-ari ng mga ganito ka high-end na mga kagamitan na pandigma sa loob ng kanyang apartment? Ano ang sadya ng Chinese na ito mga kababayan? Isang tanong pa dito mga kapatid, paano ito nakalusot sa ating Bureau of Immigration? Hindi na ba tayo naghihigpit dyan ngayon kung kaya't nakalusot itong mga gamit na ito? Diba? Ano ang pakay ng Chinese na ito? Bakit may mga high-powered siya na armas dyan sa kanyang apartment? Para saan ang mga armas na ito? Diba? Hindi kasi dinisclose dito ng ating mga kapulisan kung ito ba ay legal na nakapasok sa ating bansa. Kasi kung illegal itong mga kababayan na nakapasok sa ating bansa, ibig sabihin, meron po itong pakay na hindi maganda dito sa Pilipinas. Diba? Or kung sabihin natin legal mga kapatid, bakit hindi nahuli itong mga kagamitan na ito? Bakit hindi nila natiktikan na itong Chinese na ito may dala palang ganitong mga armas noong siya ay pumasok sa ating bansa? Diba? Baka naman nagkabayaran na naman dyan mga kababayan. Yan kasi ang mahirap sa ating mga Pilipino Diba? Pakitaan mo lang ng pera, pakitaan lang ng dayuhan ng pera, lusot ka na. Dapat maimbisigahan talaga itong mga kababayan, dahil baka mamaya dyan may politiko pala itong gustong birahin dito sa loob ng ating bansa. Dahil alam niyo naman mga kapatid, na sobrang init po ng issue natin dyan ngayon sa may West Philippine Sea. Kaya hindi mo pwedeng ipagwalang bahala itong mga ganitong mga ganitong case mga kababayan, dahil baka mamaya niyan meron na palang nakapasok na mga hitman dito sa Pilipinas, itong bansang China. At baka magulat na lang tayo diyan, binaril na si ganito, binaril na si ganyan. Diba? Anyway, tuloy natin. 3 pistol holster, 3 pirasong iba't ibang ID, Chinese flag at isang backpack. Proud Chinese pa talaga, may Chinese flag pa talaga Mayroon din Ella na nakumpiskan 2 mamahaling sasakyan, kabilang nga ang McLaren. Akala ko isa lang, 2 pa pala mga kapatid. At mga high-end sports car pa talaga ang kanyang kanyang mga sasakyan. Diba? Ayon kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates, patuloy ang ginagawang profiling sa suspect at inaalam din nila kung bakit mayroon itong mga matataas na kalibre ng baril. Dapat ang alamin din dito ng ating mga kapulisan mga kapatid, ito ba ay legal na nakapasok sa Pilipinas? Kung legal ito nakapasok sa Pilipinas, bakit hindi nila nahuli na meron itong kagamitang mga high-powered na armas na dala-dala galing from China?
Di ba? Dapat isa yan sa iimbestigahan nating PNP, mga kababayan. At ayon doon kanina sa aking napanood sa live ni Erwin Tulfo sa kanyang programa sa PTV5. Itong Chinese daw na ito, mga kababayan, double agent daw ito, no? Sa umaga or sa gabi, no, nasa loob ito ng Pogo kasi sangkot din daw ito, mga kapatid, sa operation ng Pogo, no? Illegal operation ng isang Pogo. Tapos pag sa umaga ba or sa gabi, no, ito po ay may tinitiktikan di umano, mga kababayan, no? Parang ganun yung narinig ko kanina doon sa programa ni Erwin Tulfo. Ayon doon sa statement ng spokesperson ng PNP. Ang hula ko dito, mga kababayan, no, meron itong national officials na gustong birahin, no? Ganun ang hula ko dito, mga kapatid, no? And baka mamaya, mga kababayan, kuwan pala ito, assassin pala ito coming from China. 'Di ba? Hindi natin alam, no? Hindi natin alam kung ano ang totoong pakay ng Chinese na ito. 'Di ba? And siguro, mga kapatid, ito suggestion lang naman ito, no? Dapat siguro linisin muna natin yung Bureau of Immigration natin diyan, 'di ba? Kasi kung ito ay dumaan sa lihitimong mga babayan, no, sa lihitimong paraan, no, yung pagpasok niya dito, kumbaga legit yung pagpasok niya, bakit hindi nila nahuli itong Chinese na ito na may mga dala-dala pala itong kargamento, no, mga high-powered na armas? Yun talaga ang pinagtataka ko diyan, 'di ba? Or baka naman, mga kapatid, ito po ay illegal na pumasok sa ating bansa. Kasi kung matatandaan yung mga kababayan, noong nakaraang linggo lang, meron ding napabalitang isang tawag nito, isang maliit na speedboat, no, na hinihinalang ginamit ng mga Chinese, no, para makapag-import sila dito ng mga shabu, ng mga illegal na droga galing sa galing sa bansa ng China, no? Or baka isa ito sa mga sakay doon, mga kapatid, no, sa speedboat, 'di ba? Dapat dapat imbestigahan talaga ito ng ating mga kapulisan, no? At ang unang-unang dapat din lang imbestigahan dito itong ating Bureau of Immigration, 'di ba? Alamin muna nila kung ito ba legit na dumaan sa tamang proseso. At kung dumaan ito sa tamang proseso, bakit nila hinayaang makapasok ang Chinese na ito na may dala-dalang mga high-powered na armas? No, yan ang dapat nilang alamin diyan. Tuloy natin. At tactical helmet at kung saan ito gagamitin. Wala din aniyang maipakitang dokumento ang suspect sa dalawang mamahaling sasakyan. Sinabi pa ni General... Ang tanong, may naipakita bang legal na dokumento ito sa kanyang pagpasok dito sa Pilipinas? No? Bago sana nila tiningnan yung mga sasakyan na yan, yung dokumento muna, no? Yung dokumento muna nito kung legal ba itong pumasok sa Pilipinas. Kasi pag hindi ito legal, no? Kung wala siyang maipakitang dokumento na legal siyang nakapasok sa Pilipinas, ibig sabihin ng mga kabatid, no, ito po ay may sadya talaga dito sa ating bansa, 'di ba? Yan yung mga galawan ng mga assassin, mga kababayan, And malaki ang malaki, kumbaga ako naniniwala talaga ako dito, mga kababayan, na ito po ay assassin talaga. Kung kaya't may mga ganyan siyang kagamitan sa kanyang apartment, no? Hindi natin alam, baka hindi lang yan ang mga kagamitan na meron siya, no? Baka mamaya niyan meron pa yang isang tinitirang apartment na meron siyang mga pang-snipe doon ng mga armas, no? Dapat talaga ma-interrogate ito ng mabuti, mga kapatid, no, nang malaman natin kung ano ba ang pakay ng Chinese na ito. Tuloy. Tates na matapos maaresto ang suspect, mayroon pa mga Chinese na nagtungo sa Camp Bagong Diwa, Taguig para suhulan ng mga pulis ng halagang 3 milyong piso kapalit. Di ba? Nag-attempt pa talaga sila, mga kababayan, na suhulan ng ating mga kapulisan ng 3 milyon. Ibig sabihin nun, mga kapatid, no, posible din na binayaran lang din siguro ang Bureau of Immigration ito para makalusot ito. Biruin mo, magpapaluwal ka ng 3 milyon para lang palayain yung kasamahan nyo. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, hindi po ito yung typical na foreigner dito sa ating bansa. Ito po ay may misyon talaga sa loob ng bansa natin. Baka mamaya niyan, mga kapatid, meron silang sadya dito na isang national officials natin na related sa issue ng West Philippine Sea. No? Malay natin,
'Di ba? Kasi kung ordinaryong Chinese lang ito mga kababayan, bakit kailangan pa nilang manuhol? No? Bakit may mga attempt pa na pagsuhol sa ating mga kapulisan? Ang ibig sabihin lang yan mga kapatid, no? Ito po ay merong maitim na balak dito na gagawin sa loob ng Pilipinas. No? Ganun lang kasimple yun mga kababayan. Tuloy natin. Lit ng kalayaan ito. Dahilan para arestuhin din ang Chinese na nag-alok ng suhol. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 91 o 9516 o Comprehensive Law on Explosive and Chinese na nahulihan ng baril at pampasabog. Dapat nito hindi na ito palayain no? At saka hindi na rin dapat ito ipa-deport mga kapatid. Dapat talaga ikulong ito. Di ba? Kasi kung ipapa-deport ito mga kababayan, edi para lang natin pinagluloko yung ating mga sarili niyan, no? Dapat nito mga kapatid, no, ikulong talaga, no, at sentensyahan ng naaayon sa ating batas, no? Kasi napakadelikado nito mga kababayan. Malay natin baka isa sa mga opisyal natin ang gustong birahin ito. Kasi ako nga mga kapatid, naniniwala talaga ako na ito po ay isang assassin. 'Di ba? Assassin talaga ito. Kung kahit meron siyang mga ganitong armas sa loob ng kanyang apartment na tinitirahan. And siguro mga kababayan, ito suggestion lang naman dapat magkaroon na rin tayo ng batas, no? Patungkol dyan sa ating mga kababayang mga Pilipino na nagnenegosyo ng tulad ng mga apartment, no? Mga paupahan, 'di ba? Dapat magkaroon na rin tayo ng batas mga kapatid na tuwing may mga foreigner na magrerenta ng mga apartment or mga condominium or whatsoever diyan basta related sa paupahan required na natin ng clearance, no, coming from immigration, NBI, PNP, no. Dapat meron na tayong mga ganong requirements mga kababayan. Nang sa ganon, mas mabilis nating matrace kung sakaling mahulihan natin ng mga kahina-hinalang mga kontrabando sa kanilang mga tinitirahang mga apartment o tawag ito, hotel or condominium, 'di ba? Mas mapapadali ang trabaho ng ating mga kapulisan pagka ganon mga kapatid, dahil syempre meron na tayong pagbabasihan, no? Dapat ganun ang gawin ng ating mga mambabatas. 'Di ba? Tulad nito, tamang hinala lang sila mga kababayan. No, tamang hinala lang sila kung ano ba ang pakay nitong tao na ito, itong Chinese national na ito. Dahil maraming kulang talaga sa bansa natin mga kapatid No? Pag sa ibang bansa tulad ng Amerika or whatsoever ng mga bansa diyan, no? Basta part ng mga western country, hindi ka basta-basta nakakaupa ng bahay doon na hindi ka kumukuha ng mga clearance, no? Una sa lahat ang titingnan nila doon yung mga visa mo. No? Isa 'yan sa titingnan nila. Tayo dito, 'di ba? Basta inupahan lang yung bahay natin ng malaking halaga, okay na sa atin, hindi na tayo naghihigpit kasi pera ang inuuna natin no? Wala tayong wala tayong pakialam sa ating seguridad 'Di ba? Dapat mga kapatid, no, lahat ng mga nagpapaupa ngayon, no, kailangan na rin nilang kumuha ng business permit talaga. Nang sa ganon, obligado na silang pag-complyin yung mga mangungupahan sa mga establishmento nila ng mga clearance coming from the government. 'Di ba? Dapat may mga ganon mga kapatid. Para din naman yan sa security ng ating bansa. Kasi tulad ganito mga kababayan, no? Walang idea pa ang ating PNP ngayon kung ano ba ang pakay ng taong ito. Kasi nga, kulang tayo sa mga requirements tuwing may foreigner na papasok sa Pilipinas Ganun lang kasimple yan mga kapatid. Malaking advantage 'yon kung sakaling magkaroon tayo ng mga certain requirements sa ating mga paupahan dito sa Pilipinas. Dahil kahit mag-TNT pa 'yan, hindi rin siya basta-basta makakalusot, Kasi pag nangupahan siya, ire-require din natin siya ng mga dokumento.
mga clearance. So, maiiwasan natin yung mga illegal na foreigner na pumapasok sa bansa. 'Di ba? Or hindi lang sa mga apartment mga kababayan, no, maging sa mga barangays, no, yung pala yun ang mas maganda. Maging sa mga barangays natin dito mga kapatid, dapat may mga ganong clearance na tayong ire-required coming from the national government, no. Dapat meron siyang clearance from AFP, PNP, Bureau of Immigration, no, mga ganun, no, na related sa ating armed forces. Dapat makakuha sila ng mga clearance doon para cleared, no, transparent, no, at alam natin kung ano ang mga purpose nila, 'di ba? Pag walang maipakitang ganyan ng isang foreigner, no, sa ating mga barangay officials, kasi yun talaga ang pinakamababa na na ahensya ng gobyerno, no. Kung wala silang maibigay ng mga ganong mga clearance mga kapatid, ibig sabihin illegal yung pagpasok nila dito, at anytime pwede nating i-report sa ating LGU na merong foreigner dito, walang mga papeles, paano kaya to, 'di ba? And siguro mas maganda din na tuwing may nahuhuli tayong mga ganyan, no, merong nare-report na mga ganyan, ibigyan na lang natin ng reward itong barangay officials, no, para naman ganahan sila. At baka kasi mamaya dyan mga kapatid, tapalan lang ng pera, mga ganun, kasi di ba mga Pilipino mga kababayan, pag pera na ang pinag-usapan, talagang mabilis tayo, daanin lang din natin sa pera. Bigyan ng reward yung mga local government officials na makapagturo ng mga ganitong klaseng mga foreigner, di ba? Kahit sabihin natin hindi dumaan yan sa ating Bureau of Immigration, no, hindi pa rin sila makakalusot kung sakaling mangungupahan sila or meron silang titirahan dito sa ating meron silang lugar na titirahan nila, 'di ba? Dahil syempre required na sila, i-required na ng barangay ng ganitong clearance, ito ganyan. At kung sakali man na si kapitan ay nabayaran, automatic tanggal sa serbisyo si kapitan at ikulong ng 20 to 50 years, no? Pagka ganun siguro ang batas mga kababayan, wala nang mga kapitan na mag-a-attempt, no? Kasi hindi naman pwede sabihin ni kapitan na hindi ko alam yan. Syempre, jurisdiction mo yan, how come na hindi mo alam yan, kapitan? 'Di ba? Ito suggestion lang naman ito mga kababayan, pero pag ito po ay nangyari na, malaking bagay po ito mga kapatid, no? Maiiwasan na natin yung mga ganitong klaseng mga foreigner na kung saan, no, may mga high-powered na armas sa kanyang apartment. 'Di ba? Dapat magkaroon na tayo ng ganong requirements. Kasi kung sa ibang bansa nga yung mga Pilipino nga doon, 'di ba? Pag nalaman nila na TNT, talagang kawawa yung ating mga kababayan doon, nagtatago sila, no? At pag nahuli sila, pinapa-deport agad sila. 'Di ba? Dahil wala kang papeles, illegal ka . Minsan nga yung mga kababayan nga natin sa Bureau of Immigration pa lang tulad ng Canada, US, pag hindi ka pumasa sa interrogation doon, balik ka talaga ng Pilipinas . Samantalang dito sa atin mga kapatid, napaka-open natin, no? Dapat ngayong mga panahon na ito mga kababayan na meron tayong conflict with China, no, dapat naghihigpit talaga tayo nang hindi tayo basta-basta napapasukan ng mga kahit sino-sino lang dyan, especially sa mga Chinese. Ito, hinala ko talaga dito mga kababayan, ito po ay isang assassin. Assassin talaga ang hinala ko dito mga kapatid, no? Kung matino yung intention mo, no, kung may maayos ka na intention dito sa loob ng Pilipinas, bakit ka may mga ganyang gamit? At bakit kayo nag-attempt na bayaran yung mga kapulisan natin in exchange doon sa kalayaan ng kapwa nyo Chinese? Ibig sabihin yan, may pakay talaga kayo dito sa loob ng bansa namin. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video natin. Kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video, no, para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.